kahit isang PWD. Nagsisikap si Aki. Sa katunayan, nagtatrabaho siya bilang isang real estate agent sa Quezon City. Ma'am, baka interested po kayo for new condo po. Malapit po sa MRT, LRT. Yung ating biktima kasi nasa hustong gulang pero tinatrato siya na isang bata in according dun sa Republic Act 7016. Tapos yung mga parents po nito, sir, is mayroong mga negosyo na kung saan na kaya nagkapera din itong special child is minsan pinapatao nila at binibigyan nga nila ng ganyang pera na yun yung pinang-ipon niya para sa sarili niya. Pero napansin daw ng mga magulang ni Aki na napapadalas ang paggamit niya ng cellphone. Sino ba yung ka-text mo? Wala pa. Kaibigan lang po. Uy, wala naman pala eh. Mamaya na yan, kumain ka muna. At tila may kausap daw itong babae online. Yung buhay ng anak ko na binigay ko para sa kanya bilang magulang, nakuha niya yung sumaya at ito lang simula nung nakilala niya tong taong to, biglang nagbago yung behavior ng anak ko. Hindi na siya yung dating anak ko na expect na open sa akin, nagsasabi ng totoo. Ang hindi alam ng pamilya, lumalalim na pala ang ugnayan ng dalawa. Ang kausap niya, nagpakilala bilang si Jasmine. Sandali lang po tayo. Hanggang sa nagsimula na raw ang paghingi ng pera ni Jasmine kay Aki. Hello? Aki, naabala ba kita? Okay lang. Bakit ka umiyak? May malaking problema kasi ko eh. Kailangan ko talaga ng 15K. Wala na akong ibang malapitan eh. Akala nung anak ko, tama lahat ng sinasabi. Akala niya, masasandalan ng anak ko siya, pero hindi ganun yung ginawa niya. Nako, tignan ko Medyo malaking pera kasi yan eh. Please? Uy. Ang hindi alam ng biktima, isa pala itong patibong sa mas masalimuot na pagdadaanan niya sa kamay ni Jasmine. Yung iling-iling ko lang sa apps kasi may nung kausap lang ako sa ibang tao, parang malilibangan mismo. Kasi minsan kasi parang ang kulang kasi ako. Saan hahantong ang relasyon ng dalawa?